Hello, mapagpaalang hapon sa lahat. Ito naman tagapaglingkod New Tenet Martial Arts. So ito yung yung kapatid. Kung napapansin nyo, mayroon pong mga papel at mga kagamitan. So may umo, 5-in-1, kwintas na bao, at saka may libon. Ito yung mata-mata ng kalabaw. So ito po ibabahagi na naman natin. Salamat po sa tuwang kilik. So meron pong first timer na kumuha at meron din pangalawa at meron pangatlo. So yan natin. So, sample ko lang sa inyo ito. Iwan ko kung lulutang pa. Yan. Batong lutang. So, ang papabura natin ito ay si Nanay Emily Kayaba ng Isabela. So, ano po. So, mga gamit natin, unahin natin. Ang gamit papunta sa tinatawag nating ito, basahin ko. Meron pong pangmasbate. So, ito yung magkasama. So, napansin yung dalawang kintas yan. Hindi po yung isang tao lang ang gagamit ito. Dalawa. So, ang order po nito ay kwintas na bao, isang mata, isang bibig. At of course, ang laman, may meron pong 24. Tulad nito. 24, haring bakal, juice ama, first 18, second 18, at saka aklat ng agila. So isinulat natin doon. At yan, of course, mayroong 5-in-1. 5-in-1, alam na natin, lagi natin sinasambit ang mga 5-in-1. So paubos na po. Sasabihin ko sa inyo, iwan ko kung makakita po tayo ng marami kasi paubos po. Paubos na po ang yan, 5-in-1. So tig-isa po sila. At may lagyan din natin ng kahoy may krus o baging na may krus. So hindi masyadong sa kasi medyo maliit ang krus niya. So krus po yan. So bago po lahat, paki-like, share, and subscribe po sa video natin hanggang sa susunod na kabanata. Kunin ko lang itong highlight natin. So kita nyo na po, lumulutang naman yan. So, try natin yung ilang minuto siya bago lumubog. Yan. So, susunod, ito naman kapatid natin si Sumati o Samuel Lumot. So, ito, order siya ng bato umo. So, hindi ko na po ilagay pa sa sulupin kasi alam nyo na, ang umo natin ay talagang legit po. Yun nga, lagi natin sinasabi, may presyo nga lang kasi nga, uri. At of course, mayroong mata-mata ng kalabaw, 5-in-1. At gaya ng hinangad niya, super. May previous na super at yan. Manila silis at of course itong haring kahoy na bunga o bracelet na galing sa tinatawag na Shiba beads sa ibang bansa. At ito naman, kapatid natin Ariel ng Sorsogon o ni Serino Ariel ng Sorsogon. At of course ito ang hangad niya, pang paswerte. So sasambit nila natin kung mga ano ba ang nilagay natin ito. So sa pang paswerte nilagyan po natin yan ng 4 lang ang sasabihin ko dito. So merong tagihumok, merong tagupaypay at merong tinatawag na bulaklak ng kawayan at salindugo. So alam niyo na po yan para saan. At ito naman kay kapatid natin, kay Emily. So paubos na daw yung una niyang order na langis. Kaya yan, pinagbigyan natin. Ito niyang langis. At yan, meron siyang 3 Manila Silis bracelet na may kasamang puyas. So 3 ito. At tinatawag nilang wood copy daw. Pero ito galing sa kahoy na sibukaw. Ito ilalagay sa tubig. At ang tubig ay kusang popula at mainam po sa panggagamot. At of course, kasama dito itong bato. Yan, ito po'y kasama sa order ni Nay Emily Kayaban. So, ano yan? Ang panghuli naman ito kay Emily Kayaban naman kapatid is sabi Anoy Babiskaya. Ito naman si Jigo Enrico is from Bulacan, Mikoyan.
Barangay Perez. Yan. So, ito order niya. So, kasi lagi na siya tumatangkilik sa gamit natin. So, pinagbigyan ko siya ng baong libon. So, same lang ang laman ng one eye at saka baong libon. As the requested sa mga nag-order, kung ano yung gusto ipilagay, pinalagay natin. Pero may dinadagdag po tayo. Meron pa rin tamata ng kalabaw. At ito, merong haring kahoy na bracelet. At saka of course, meron ding bagay na may cross o tinatawag na sinukuan. So, yan po. So, ayan ko lang, ano nga ba ang gamit? Bakit importante yung gamit? So, yan po. Nakasulat po yan sa Episo 6, versikulo 13. Sinabi ng Panginoon, kaya't isuot ninyo ang mga kargada o mga armas na mula sa Panginoon upang makapanglaban kayo sa araw ng panunubok ng mga makakalawang likha. At of course, para kayo'y mananatiling matatag hanggang sa katapusan o sa hanggang pagdating ng Ama makapangyarihan. So, sa mga napapansin nyo, bakit po mayroong 24? Yan, so lagi natin na-highlight yan. 24 medalyon. So, again, galing ito kay Commander Lumagsa, Ader Bacos at Sandy Guerrero ng Surigao. Binabahagi ko ito sa mga kapatid nating laging tumatangkilik. So, ibig sabihin nun, talagang regular na po na talagang tumatangkilik sa gamit natin. So, napapansin kasi natin sa kanila na mayroon talagang na tinatawag nating loyal o loyalty. So, may pledge of loyalty. Ibig sabihin, sila ay tapat. So, dito sila ay tapat sa atin. Of course, talagang ibig sabihin kung tapat sa atin, tapat sa panata natin, tapat sa paninindig at paniniwala natin, ibig sabihin yan ay tapat sa Amang may likha. So yan, kaya po tayo ay nagbibigay sa kanila. So ang likod nito is ang harap po ay kopya ng 24 at ang likod naman ay yan po, first 18 at second 18. So ano nga bang gamit ng first 18 second 18? Yan lang naman po ay pagtawag ng mga kapangyarihan na itinalaga ng Panginoon sa mga banal. So yan po. So siguro hindi ko masyadong tagalan. So yan. Ano ko lang, i-highlight ko lang uli ang patungkol sa libon. Paano ako nagbabahagi? So ito, binabahagi ko po ito sa mga kapatid natin. Ayun din, tulad ng binabahagian ko ng 24. Yun pong lagi nang tumatangkilik at nananalig sa gamit natin. Okay? Yan. So, napapansin nyo, mayroon pong mga lumalabas na imahe dyan sa likuran ko. Kayo na po bala. May mga third eye dyan. Yan po. So, of course, mayroon pong dinagdag na si Jig Enrico ng langisan. So, ang langisan, halos po katulad lang po ang tatlo. Langisan, bao isang mata, isang bibig, at ang libon. So, ano bang kaibahan nito? Ang kaibahan lang nila, sa laman, sa langisan, mas marami kang nailagay at nalalagyan mo ng maraming langis. Dito naman, kaunti lang yung ilagay mo sa bao, nakwintas na bao, at saka sa libon. At dito sa langisan, pwede kang makatulong sa iyong kapwa. Kasi, kunyari, may makagat ng ahas o masugatan, itong langis na to ay pwede mong ipahid. At ang advance ng langisan, sa oras ng peligro, mangangamoy ito. Maamoy mo ang baho ng iyong langis. Pero pag ito namang sa experience ko nito sa inyo, totoong talambuhay ko, experience ko sa one eye at sa libon. Ang one eye pag meron pong tinatawag na signos planetas o yung hindi mangyayaring hindi maganda sa iyo, ito iinit na talagang umabot pa sa kasukdulan na para ka nang mapaso pag ito'y dumikit sa balat mo. Yan ang experience ko. Yan po ang kung paano ba magbigay ng babala ang gamit. So yan po ang experience ko sa libon at saka sa one eye. So iinit yan. Iinit yan ang mainit talaga na parang umabot sa kasukdulan na para ka nang mapaso sa init nito. So yan po mga kaibigan. So balikan natin ang umo. Ang umo, napapansin nyo niya, nag-iisa lang dyan. Isa lang ang natin sa umo.
Isa lang kasi order niyan ngayon. Marami nag-order pero isa lang ang napagbigyan natin sa ngayon. Hindi naman kasi kailangan maramihan eh. So ang umo, yan ay pangkalahatan. So ano ba ang ano niya? Kung nakadepende kung paano mo siya gamitin, at nakadepende kung paano mo siya dasalan, nakadepende kung papaano mo siya papaganahin. So ang iba, marami, kahit pa sa casino ginagamit nila yan. So kasi choice nila yon. Yung iba naman ginagamit nila sa panggagamot. Yung iba naman pang protection po. Sa atin, yun ay lagi natin sinasabi, ang bato mo ay pangkalahatan. Depende sa iyo. Importante, huwag mo lang abusuhin. Ano ba yung sinasabi nito pag-aabuso? Yun bang namimihasa ka na? Ibig sabihin nun, kahit alam mo nang hindi na kaya-aya yun nung ginagawa mo, kahit napapansin mo na yun ay pag-aabuso na, ginagamit mo pa rin. So, darating ang araw na magiging hindi maganda ang kalabasan. So, kung maaari, control lang po. Kasi lahat naman po ng sobra ay hindi maganda. So, hangarin natin sa Panginoon is hindi naman yung paglalabis. So, ano ibig sabihin? Hindi kalabisan ang hihingi natin. Ibig sabihin, kung tayo hihingi ng Panginoon, yung naaayon naman sa talagang totoong kailangan natin sa buhay. Yan. Kasi hindi na yung mga pasobra. At kung susobra man, nakadepende na yun sa Panginoon. Pero wag nating hangarin na sagad na sa baka umabot pa sa kasukdulan na ang kalabasan ay magiging hambog ka na o magiging hindi na kaya-aya. So yun po mga kaibigan. So again, big shout out na lamang po. At sa mga gustong mag-order po, yan. Ano ko lang yung So sa gustong mag-order, yan po sa likod nito. Yan po, kung papansin nyo, medyo magulo yan kasi ang dami nating ginawa. Diyan. Diyan po tayo diyan po naka-recall yan pa. Ito pang ngipin ng kidlat isinama ng kasama ko. Yan. So may mga bracelet diyan. So ito yung bagong tuklas namin na baging malabulaklak siya. So kaso lang hindi niyo siya maaninag kasi video, hindi masyadong sa video, pero kung personal mo kita itong bracelet na to, talagang mabibighani ka at napapansin nyo may pwersa. So ito yung may so sa akin, sa pag-aaral ko, napansin ko, siya yung magagamit mo lalo na't may dasal ka sa kwadro eskina. So pwede mo siyang magamit kasi meron siyang 4 parts o 4 layers. So para siyang pakrus. So magagamit mo siya sa kwadro eskina. So, alam nyo na yan, sa mga nag-aaral ng karunungang lihim, alam nyo kung ano ang kwadro eskina. Yan. So, yan po. At, of course, big shout out na lamang po kapatid natin, Cristel Klein Kisagan, Girly Dagdag. Yan si Girly Dagdag, nasa Bulacan yan ngayon, nasa Cavite pala. At kapatid natin sa ibang bansa, lalo sa USA, yan si Sandra Ihon, General Estorco, Fisher Sabik ng Ireland, si Nanay Priscilla ng USA, kapatid natin sa Australia, of course, si Sis Lyra, kapatid natin sa UK, si Maritoni Ramos, kapatid natin sa San Diego, California, Kuya Geraldo Chudusio. Marami pong salamat po sa pagsuporta mo lagi sa channel natin at sa pagbibigay mo po ng gamit dito sa amin at sa kasamahan ko. Big shoutout naman kapatid natin Joselito ng Canada at Mr. Gibson, maraming salamat din sa iyo. Yan. At kapatid natin sa Israel, papalapit na magkakaroon na naman ako uli ng langis na galing po talaga sa Israel at saka dahon at saka sanga, kaunting sanga ng olive na tree. So yan po ay galing kay Nanay Trolita Buccini at Nanay Podbadura. Maraming salamat po sa inyo. At kapatid natin, hindi natin nakakalimutan, kapatid natin sa Athens, Greece, Nanay Ate Marilyn Marcos. Yan, kapatid din natin, meron po nagpano sa UAE. So yan. At kapatid natin sa Saudi, the Mercy Garcia Creation. Andun po si Abigail Nasalig at saka Bistak Abi o Lorna Garcia at saka Rachel Javier. At kapatid natin dito sa Pilipinas, of course, sa Maynila, from Apari po, Arlon Litua, yung huli nating binigyan ng baong libon. At course, kapatid natin sa Quezon Province, yan,
Bro Ronald Mogul. So napakarami ng tinangkilik ni Bro Ronald Mogul natin kasi subok talaga siya at alam niya na nagagamit talaga ang gamit. Kaya yun, nakahakot na ng napakaraming gamit. Hindi ko na mabilang kung ilan na bang gamit na kuha ni Brad Ronald Mogul sa atin. At of course, kapatid natin from Taguig, General Eric Addison, Naldi at saka Lisa Benedicto. Kapatid natin sa Bacoor, Cavite, Amor Miranda, at saka of course si Cassandra Sabtal. At of course, kapatid natin sa Maynila, si Giselle Vargas at saka si Alice Olmugis. And of course, mga kaibigan, kapatid natin, marami pa dyan, hindi natin maisa-isa ha. At saka kapatid natin sa Cebu, Julian Otamis. Kapatid natin sa si RJ Arevalo ng Bohol, Julius Ugas Dail ng Maynila na yan. At kapatid natin sa Tagum, Harok Mabilda. Kapatid natin sa Sambuanga, si Halusin Lakibon. Kapatid natin sa Pulumulok, of course, si Dato Kalasag. At binigyan na din natin yan ng libon na kwintas na bao. Of course, yan si Dato Kalasag ay membro po yan ng Haring Bakal sa Pulumulok. At of course, kapatid natin na hindi ko na pumisay sa Bro Samuel and Jensan, Alexander Mosney, Richard Mosney, at saka Michelle Mosney ng Cotabato. Yan. So, hanggang sa muli mga kaibigan, hindi ko masyadong taasin kasi mahirap ang pag-upload dito. Alam niyo na po, mayroon po tayong problema sa signal. So, sa susunod ko i-prepare papuntang ibang bansa, dalawa na po. So, ang isa, kay LB Ganato o kang Laudit na Shida pa Japan, ando na po ang ibang gamit sa ando na po ang gamit sa Maynila. Kaso lang sis Claudette, alam mo na, napunta sa Australia. Ang iba napunta kay kapatid nating Lyra, pero alam ni Lyra, so sabi ko na lang mag-donate ka, sabi ni Lyra mag-donate ka na lang, sabi niya mag-donate na lang siya ng pang shipment para papunta diyan sa iyo kasi naisama yung ilan sa mga gamit mo papuntang Japan. So by next week o baka sa Friday padala ko na naman mula dito papuntang Maynila para may DHL na po papunta diyan sa iyo ang gamit mo. At saka sa susunod finalize ko na matapos kong isulat ang kapatid naman natin kang Marituni Ramos ng UK. So maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik at pakikinig sa akin kapatid Mary Ramos. Yan. Maraming salamat at hanggang sa susunod po mga kaibigan, hindi ko masyadong tagalan. Sana po ma-like, share at masub niyo pong video natin. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Yan. Pagpalain nawa tayo ng amang makapangyarihan.